pinag-usapan namin ni Inday yung sorry about that. Yeah. Yung kettle ba, yung kettle, yeah, I put the kettle on. The whistle, yung nagwe-whistle na kettle. So I told the Inday the kettle is not yet nag-whistle. So yan. Pero nag-whistle na pala, hindi ko lang pala narinig. So yeah, hello, good morning. Yeah, so that is what I'm saying. Yung mga experiences nila in life, yung mga Inday na yung kausap ko kagabi, na sinishare nila yung kanilang life kung paano sila nagsimula, paano sila nabuhay sa province. Eh di ba parang kung isipin mo, kakayanin ko kaya ako siguro parang gusto kong gawin, gusto kong maranasan. That is what I'm saying. Yung parang challenge ba, you will experience what they have experienced before when they live in the province. So, I'm just listening on their stories, di ba? Na, ay, ganito yung buhay doon nila, nagbebenta sila ng ganon, pumababa sila sa bukid. Doon sa farm nila, sa kwento nila, marami silang mga tanim, vegetable, fruits, and everything. So, every now and then na mag-harvest sila ng mga fruits and vegetable nila, pag hinarvest nila yon, bumababa sila from the mountain, from the province, bumababa sila sa city para ibenta yung mga bagay na pananim nila. So, when they get back home, galing sila sa city, going home into the bukid or in the province or in the mountain, yung vegetable, mga fruits na dala-dala nila, naubos na nila lahat. So, naibenta na nila lahat. And then, magiging pera na yon. And then, pag may pera na sila, yung pera daw na kinikita nila, bumibili daw sila ng mga coffee, sugar, yung mga basic necessity in life in the province. So, meron silang coffee, may sugar, may eggs, meat, mga ganyan ba? Kasi, they have already a vegetable at saka mga fish dun sa kanila. So, pork na lang at saka yung necessity, coffee, mga sabon, yung mga ganyan siguro. Ba? Parang very challenging, hindi ba? Pag inisip mo, just like it's very challenging, which is na-experience naman ng mga ibang mga people na mga kakilala ko naman dito sa Pilipinas. Kaya lang ako hindi ko yung naranasan, guys. Kaya lang, parang kung iniisip ko sa sarili ko na kung ako yung mga karanas nun, kakayanin ko kaya? Di ba yung mga ganun ba? Oh my God. Siguro naman kakayanin ko, di ba? Parang, kasi naranasan ko din dati sa Cabanatuan City nung tumira ako. Anong taon yun? 2000? Year 2000? Tumira ako ng Cabanatuan City. So, na-experience ko rin yung medyo light na ganun na life, di ba? So, ewan ko lang kung kayanin natin. So, yan ang i-upload natin mamaya. So, see you later, guys. Watch my videos. Thank you sa lahat ng mga YouTubers, sa lahat ng aking viewers, sa lahat ng aking subscribers. I love you, guys. This is the best gift I ever had. O, di ba? Oh my God. Malapit-lapit na siguro tayo. Malapit-lapit na tayo kasi I got 1,500 something watch hours. So, kulang na lang tayo ng konti. So, pag nabuo na natin yung 3,000 watch hours, oh my God, mamomonetize na tayo. So, thank you everyone. I love you. I love you sa lahat na nagsusupport sa atin channel, sa ating mga viewers. Salute. Siyempre, yung mga viewers sila ang nagbibigay sa atin ng, kung hindi dahil sa viewers, guys, wala tayo. So, I love you. Thank you sa support ninyo kay Brit Pinay. God bless you. Alam na ni God yan, hindi ba? Siyempre, sino ba naman ang mag-aakala na may manunood? You know, at first, when I created my channel, guys, I couldn't believe it. I don't even imagine myself being a blogger kasi my sister is the one who introduced me on YouTube. Of course, I know YouTube. YouTube is famous, hindi ba? Kaya lang, when I created my channel on YouTube, nanonood lang ako, watching movies, yung mga artist, actor, yung mga ganito-ganito, country na gusto mo makita. So, you need to watch it on YouTube.
But since I become a content creator at naging vlogger na ako, naintindihan ko na, ganito pala yung pagiging vlogger. So, ang saya pala. So, I love what I am doing. So, thank you, YouTube. Thank you for giving us an opportunity to become a content creator and become a vlogger. Oh my God. Ngayon, Diyos ko, ang dami na rin na mga nagpapalo sa akin. Thank you guys, I love you. Malaking utang na loob, utang na loob. Ay, hindi ko alam kung anong English ng utang na loob. Di ba? Hindi ko alam kung ano English ng utang na loob. Salamat, salamat. God bless you for supporting a small creator or content creator like me. So, thank you guys. So, see you on my next vlog again later on. Pinag-usapan namin ni Inday sorry about that. Yeah. Yung kettle ba? Yung kettle. Yeah, I put the kettle on. The whistle, yun, nagwe-whistle na kettle. So I told the Inday the kettle is not yet nag-whistle. So yan. Pero nag-whistle na pala, hindi ko lang pala narinig. So yeah, hello, good morning. Yeah, so that is what I'm saying. Yung mga experiences nila in life, yung mga Inday na yung kausap ko kagabi. Sinishare nila yung kanilang life kung paano sila nagsimula, paano sila nabuhay sa province. Di ba parang kung isipin mo, kakayanin ko, kaya ako siguro parang gusto kong gawin, gusto kong maranasan. That is what I'm saying. Yung parang challenge ba, you will experience what they have experienced before when they live in the province. So, I'm just listening on their stories, di ba? Na, ay, ganito yung buhay doon nila, nagbebenta sila ng ganon, pumababa sila sa bukid. Doon sa farm nila, sa kwento nila, marami silang mga tanim, vegetable, fruits, and everything. So, every now and then na mag-harvest sila ng mga fruits and vegetable nila, pag hinarvest nila yon, bumababa sila from the mountain, from the province, bumababa sila sa city para ibenta yung mga bagay na pananim nila. So, when they get back home, galing sila sa city, going home into the bukid or in the province or in the mountain, yung vegetable, mga fruits na dala-dala nila, naubos na nila lahat. So, naibenta na nila lahat. And then, magiging pera na yon. And then, pag may pera na sila, yung pera daw na kinikita nila, bumibili daw sila ng mga coffee, sugar, yung mga basic necessity in life in the province. So, meron silang coffee, may sugar, may eggs, meat, mga ganyan ba? Kasi, they have already a vegetable at saka mga fish dun sa kanila. So, pork na lang at saka yung necessity, coffee, mga sabon, yung mga ganyan siguro. Yung ba? Parang, very challenging, hindi ba? When, pag inisip mo, just like, it's very challenging, which is na-experience naman ng mga ibang mga people na mga kakilala ko naman dito sa Pilipinas. Kaya lang ako hindi ko yun naranasan, guys. Kaya lang, parang kung iniisip ko sa sarili ko na kung ako yung mga karanas nun, kakayanin ko kaya? Di ba yung mga ganun ba? Oh my God. Siguro naman kakayanin ko, di ba? Parang, kasi naranasan ko din dati sa Cabanatuan City nung tumira ako. Anong taon yun? 2000? Year 2000? Tumira ako ng Cabanatuan City. So, na-experience ko rin yung medyo light na ganun na life, di ba? So, ewan ko lang kung kayanin natin. So, yan ang i-upload natin mamaya. So, see you later, guys. Watch my videos. Thank you sa lahat ng mga YouTubers, sa lahat ng aking viewers, sa lahat ng aking subscribers. I love you, guys. This is the best gift I ever had. O, di ba? Oh my God. Malapit-lapit na siguro tayo. Malapit-lapit na tayo kasi I got 1,500 something watch hours. So, kulang na lang tayo ng konti. So, pag nabuo na natin yung 3,000 watch hours, oh my God, mamomonetize na tayo. So, thank you everyone. I love you. I love you sa lahat na nagsusupport sa ating channel, sa ating mga viewers. Salute. Siyempre, yung mga viewers sila ang nagbibigay sa atin ng, kung hindi dahil sa viewers, guys, wala tayo. So, I love you. Thank you sa support ninyo kay Brit Pinay. God bless you. Alam na ni God yan, hindi ba? Siyempre,
Sino ba naman ang mag-aakala na may manunood? You know, at first when I created my channel, guys, I couldn't believe it. I don't even imagine myself being a blogger kasi my sister is the one who introduced me on YouTube. Of course, I know YouTube. YouTube is famous, hindi ba? Kaya lang, when I created my channel on YouTube, nanonood lang ako, watching movies, yung mga artist, actor, yung mga ganito-ganito, country na gusto mo makita. So you need to watch it on YouTube. But since I become a content creator at naging vlogger na ako, naintindihan ko na, ganito pala yung pagiging vlogger. So, ang saya pala. So, I love what I am doing. So, thank you, YouTube. Thank you for giving us an opportunity to become a content creator and become a vlogger. Oh my God. Ngayon, Diyos ko, ang dami na rin na mga nagpapalo sa akin. Thank you guys, I love you. Malaking utang na loob. Ay, hindi ko alam kung anong English ng utang na loob. Diba? Hindi ko alam kung ano English ng utang na loob. Salamat. God bless you for supporting a small creator or content creator like me. So, thank you guys. So, see you on my next vlog again later on. And si Caligor. Inaantok. Nakapikit. So, nandito tayo sa ating room. Ay, tignan nyo naman yung aking natanggap na regalo din ng Pasko. Yan, look. Beautiful bed sheet, hindi ba? Kayo ba? Ano ba ang inyong mga natanggap ng Pasko, guys? Marami ba? Grabe, very touching yung, alam nyo, yung i-continue ko lang guys yung story ng mga helper. Yung mga helper. Nakaka-touch, parang nakaka-inspired para sa atin, hindi ba? Kasi maiisip ko ako lang, parang ang hirap, hindi ba? Yung mga kwento nila, yung mga yun, puro mga nanay yun guys. Puro sila nanay, puro sila ina na ano ba to yung nagtatrabaho para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Yung mga ganyan. Pag na-imagine ko na ganun, parang ako siguro, parang hindi ko siguro kaya, oh my God. Sumasayaw si Inday nung hindi na Christmas party. Kahit hindi Christmas. Ayan, yan si Anet. Nakapalo daw yung mga anak niya. So, shout out daw sa kanyang mga anak dyan sa Dumaguete. Anong barrio ng Dumaguete nyo? Anong lugar? Mabinay no. Mabinay. Mabinay, Dumaguete City. Ito din si Jo, taga Mabinay, Dumaguete City. So, shout out. Happy New Year. Happy Nakita New ko Year. ng bunso ko, sabi niya. Ha? Ang bunso ko na babae. Sabi Nakita. niya, ito ba? Si Pinay. Nakita niya itong YouTube. Nakita niya. Sige, kamusta yung anak mo? Sige, shout out mo yung anak mo, Day. Hello, shout out dyan sa aming probinsya. Sa Himok Dungon, Mabinay, Negros, sige. Oriental. Wow. Marunong. Nandito na kami sa Cagayan. Naghanap buhay. Marunong na mag-vlog yung nanay niyo. Para sa inyo. Wow. Para sa kanya. Ayun naman si Stred. Thank Dito you, kami, Day. dami namin. Ilang kayo? 4. Oo. Apat kami dito. Kasi mahirap doon sa atin ay dito kami sa Cagayan. Cagayan, nagtatrabaho. Kinikwento nila yung buhay nila guys, no? Kasi mahirap kami doon. Nung nagtitinda ka pa. Ano yun? Ay, Ikaw naman magkwento, Ang Day. buhay ko noon ay mahirap talaga. Nagtatanim lang kami ng palay, mais, kung ano-ano pa. Gulay. Tapos, sa inyo yung lupa. Opo, sa amin Tapos, yung binibenta lupa. mo yung mais at saka yun. Hindi namin binibinta. Ano? Yun ang kinakain nyo. Opo. Paano kayo nagkakapera? Yung mga asawa ko, mayroong trabaho na kanyang kapatid. Ganon. Kapag nagkakapera kayo dahil yung pera na kinikita ng asawa mo, yun ang binibili nyo ng karne, asukal, kape. Ganun daw sa kanilang probinsya. Wala naman yung mga gulay na tinanim ko. Yun ang kinakain nyo. Binibinta ko, tapos yun, pinibili ko ng ulam namin din ng isda. Karne. Isda lang po. Kasi yung karne sa amin mamahal. Mahal ang karne daw? Oo, yung gulay mabinta namin ay hanggang ano daw, parang 300 lang. 300. O yung baboy, ang kilo doon is 370. Hindi pa kasya. Hindi kasya So, yung kinikita nyo. ano lang, sa isda.
Isda, Ulat, gulay. tinamos, o Ah. gulay. Ayun lang. Shout out daw. Sa hirap ay nandito ako. Naghanap buhay. Naghanap buhay siya dito sa Cagayan dahil dun sa kanila, sa probinsya, mahirap daw ang kanilang buhay. O, di ba? O, ngayon, nasa Cagayan na siya. Kasama niya yung dalawa na yan. O, Nandito kami. taga Masbate. Happy New Year! Shout out naman sa lahat ng mga kaibigan ko dyan. Mapapanood ka ng anak mo. Kumusta ba yung anak mo? Yung mga anak ko din. Oh. Labi na sa asawa ko. Papanood din ang asawa mo doon? Nood na siya sa vlog ng French Pinay. Ano yung sinasabi ng asawa mo pag napanood kang I love you? Ay, ganun din. Oo, naawa siya sa akin kasi high blood daw ako, sabi ni Inday. May vlog ka ba doon? Nagkausap na Isa lang, kung doon ako sa Inatake ka? Oo. Hindi lang. Ano lang, sakit yung ulo ko, tapos nagsabi ko sa amo ko na, parang sumakit yung ulo ko. Sa mga kasamahan ko, Mari, Pari, lahat mga taga-himok doon. Ayan na. Shout out daw mga taga-himok Lahat sila doon. ng asawa, walang asawa. Oo, shout out Masbate na naman. din, shout out. Ano, Shout out dyan sa Masbate. i-like mo yung Nandito ka na. Rex Pinay, please. At Shout out mo rin si Reggie kasi nakapalo rin siya. Wala kayong ginagawa dyan. Sasali ka dito sa amin. Para masaya sila. Ito kasi blinag ko. Oh. Tingnan niyo yung inaayos nila. Oh, nililinis nila. Thank you, Day. Tuyo. Ha? Ang ganda lagi. Inaayos nyo to, Day. Malinis. Umakyat ba si Matit dito? Kaya siya dito. Linan niya. Linis ah. Wow, parang hotel. Mainit pala dito pag tanghali, Day. Eh, pag gabi, paano yung electric pan mo ito? Pinapatong mo sa akin. Din yan. Sa inyo? Mayroon din. Meron din. So yan, blinag ko sila. Ha? Tahimik. Nandito ako sa taas kasi ibibideo ko sila. I-interviewin ko sila kung ano yung buhay nila. Bakit nakabukas ito? Stock room. Stock room. So, interviewin ko sila kung ano yung buhay nila. Kung paano sila naging helper. I'm gonna show you the toilet, guys. Like, maluwang siya. Ayan. Dito tayo sa kwarto ng kwarto actually ni Paul, kaya lang wala naman si Paul. So, nandito ako para interviewin yung mga Inday ko ano yung buhay nila. Ano yung buhay nila nung sila ay nagtatrabaho bilang kung ano yung mga pinagdaanan nilang hirap sa buhay. Nung sila ay nagtatrabaho sa Manila ba? Hindi ko alam kung sa Manila ba sila o sa ano. So, yung mga hirap na pinagdaanan nila which is hindi ko pinagdaanan. So, tinatanong ko sila ano yung mga experience nila. So, naranasan daw pala nila sa mga kwento nila sa akin, sa mga interview ko sa kanila guys, naranasan daw nila yung naglalako from the bundok, bumababa sila, tapos naglalako sila ng mga kamote, ng mga saging. So, ganun pala yung life nila nung sila ay nasa kanilang lugar until namasukan na sila dito sa amin bilang kasambahay. So, for sa aking mga interview sa kanila, parang feeling ko, kung ako yun, parang ang hirap sa akin, di ba? Na madadaanan natin yung ganun na lifestyle, ganun yung buhay nila. So, mag-interview tayo. Ayan. Ngayon ay interviewin natin si Jo para makita ka ng mga anak mo, di ba? Oh. Ang tatanungin ko po sa kanya kung paano daw siya nabuhay nung siya ay nasa bukid pa, nung dalaga ka pa. Ganun ba yun? Sige, Dio, i-share mo. Dito, nabuhay mi sa probinsya, nagtatanim ng palay, kamote kahoy, kamote. Tapos, Yung ibaligya sa binababa nyo sa syudad, sa baryo na po. baryo. Tapos, magkano kinikita mo nun, Day? Konti lang. Magkano? Kunyari, sa inyo tanim mo yung kamote na yun at saka yung mga sa inyo. Magkano kinikita mo? 100 peso, 50 peso. 100, 150, Tapos, 200. anong ginagawa mo doon? Yung Barito. pera.
ipalit og kuan, sulod balay. Binibili daw niya ng pagkain para sa mga anak mo. Para sa mga Katulad ng bigas, ano bigas, pa? kalamay, kape, Asukal, kape, na yung sabon, bitsin. sabon, betsin. Wow. Thank you, Day, sa aking Salamat. interview. Hindi, in-interview ko sila tungkol sa buhay. Ito si Anet. Pinakinggan ko kayo, nagbablog. Ayan naman si Anet. Hello. Sige, kamustahin mo yung mga anak mo Ako doon sa si inyo. si Anet. Nakapalo ba yung mga anak mo sa akin? Ha? Ayun. Nakapalo? Oo. Nakapalo daw yung mga anak. Teka. Good morning. So, nagising na ako. Ako ang unang taon nagigising sa bahay na to actually. So, yan. Painit na tayo ng tubig. Oo, yun. Yun na. Nihintay ko lang siya mag-boil. Malapit na mag-whistle yan. Yeah, hindi pa siya nag-whistle. Malapit-lapit na. Early bird kasi ako guys. Natutulog ako sometimes 8 p.m. Ako din ang pinaka-early natutulog. That's why ako din ang pinaka-early nagigising dito sa bahay. Ayan. Sabi ka mag-whistle na yun in a minute na sira kasi itong ito madali pala siya masira. So bumalik kami sa yung kettle na na ipainit. Pero sila mama at saka yung sister ko, meron pa silang ganyan. Sensitive kasi yan, madali siya masira. Yan. Hintay ko, hindi pa nagwa-whistle yung tubig. So yan. Let's live as well on my channel. Good morning, this is Prit Pine from the Philippines. Ayan, naka-live tayo guys. Ayan, yun ako, naka-live. So, papaliwanag pa lang, papa-early pa lang, papasilip pa lang ang liwanag. So, meron akong ginawang, I created a video last night. Yeah, yung tungkol sa mga buhay-buhay ng mga Inday, yung life nila na napaka-challenging na hindi natin naranasan yung ganong buhay. So, oh my God. What if ganun kaya yung mangyari sa akin, kakayanin ko ba? Di ba parang, pero napaka yung story nila. Dali Yan. Hintay ko, hindi pa nagwa-whistle yung tubig. So, yan. Let's live as well on my channel. Good morning, this is Prit Pine from the Philippines. Ayan, naka-live tayo guys. Ayan, yun ako, naka-live. So, papaliwanag pa lang, papa-early pa lang, papasilip pa lang ang liwanag. So, meron akong ginawang, I created a video last night. Yeah, yung tungkol sa mga buhay-buhay ng mga Inday, yung life nila na napaka-challenging na hindi natin naranasan yung ganong buhay. So, oh my God. What if ganun kaya yung mangyari sa akin, kakayanin ko ba? Di ba parang, pero napaka yung story nila. Dali Good morning. So, nagising na ako. Ako ang unang taon nagigising sa bahay na to actually. So, yan. Painit na tayo ng tubig. Oo, yun na. Nihintay ko lang siya mag-boil. Malapit na mag-whistle yan. Yeah, hindi pa siya nag-whistle. Malapit-lapit na. Early bird kasi ako guys. Natutulog ako sometimes 8 p.m. Ako din ang pinaka-early natutulog. That's why ako din ang pinaka-early nagigising dito sa bahay. Ayan. Sabi ka mag-whistle na yun in a minute na sira kasi itong ito madali pala siya masira. So, bumalik kami sa yung kettle na na ipainit. Pero sila mama at saka yung sister ko, meron pa silang ganyan. Sensitive kasi yan, madali siya masira. Tahimik. Nandito ako sa taas kasi ibibideo ko sila. I-interviewin ko sila kung ano yung buhay nila. Bakit nakabukas ito? Stock room.
stock room. Yeah. So, interviewin ko sila kung ano yung buhay nila. Kung paano sila naging helper. I'm gonna show you the toilet, guys. Like, maluwang siya. Ayan. Dito tayo sa kwarto kwarto actually ni Paul, kaya lang wala naman si Paul. So, nandito ako para interviewin yung mga inday ko, ano yung buhay nila. Ano yung buhay nila nung sila ay nagtatrabaho bilang kung ano yung mga pinagdaanan nilang hirap sa buhay. Nung sila ay nagtatrabaho sa Manila ba? Hindi ko alam kung sa Manila ba sila o sa ano. So, yung mga hirap na pinagdaanan nila, which is hindi ko pinagdaanan. So, tinatanong ko sila, anong mga experience nila. So, naranasan daw pala nila sa mga kwento nila sa akin, sa mga interview ko sa kanila, guys. Naranasan daw nila yung naglalako from the bundok, bumababa sila. Tapos, naglalako sila ng mga kamote, ng mga saging. So, ganun pala yung life nila nung sila ay nasa kanilang lugar until na masukan na sila dito sa amin bilang kasambahay. So, for sa aking mga interview sa kanila, parang feeling ko, kung ako yun, parang ang hirap sa akin, di ba? Na madadaanan natin yung ganun na lifestyle, ganun yung buhay nila. So, mag-interview tayo. Ayan. Ngayon ay interviewin natin si Jo para makita ka ng mga anak mo, di ba? Oh. Ang tatanungin ko po sa kanya kung paano daw siya nabuhay nung siya ay nasa bukid pa, nung dalaga ka pa. Ganun ba 'yon? No, sige Dio, i-share mo. Dito, nabuhay mi sa probinsya, nagtatanim ng palay, kamote kahoy, kamote. Tapos, Dayong ibaligya sa binababa nyo sa syudad, sa baryo na po. baryo. Tapos, magkano kinikita mo nun, Day? Konti lang. Magkano? Kunyari, sa inyo tanim mo yung kamote na yun at saka yung mga sa inyo. Magkano kinikita mo? 100 peso, 100, 150, tapos, 200. ano ginagawa mo doon? Yung Balit pera? Ipalit og kuan, sulod balay. Binibili daw niya ng pagkain para sa mga anak mo. Para sa mga Katulad ng bigas, ano bigas, pa? kalamay, kape, Asukal, kape. yung sabon, Sabon, bitsin. betsin. Wow. Thank you, Day, sa aking Salamat. interview. Hindi, in-interview ko sila tungkol sa buhay. Ito si Annette. Pinakinggan ko kayo, nagbablog. Ayan naman si Annette. Hello. Sige, kamustahin mo yung mga anak mo Ako doon sa si inyo. si Annette. Nakapalo ba yung mga anak mo sa akin? Ha? Nakapalo? Oo. Nakapalo daw yung mga anak. Teka. Sumasayaw si Inday nung hindi na Christmas party. Kahit hindi Christmas. Ayan, yan si Annette. Nakapalo daw yung mga anak niya. So, shout out daw sa kanyang mga anak dyan sa Dumaguete. Anong baryo ng Dumaguete niyo? Anong lugar? Mabinay no. Mabinay. Mabinay, Dumaguete City. Ito din si Jo, taga Mabinay, Dumaguete City. So, shout out. Happy New Year. Happy Nakita New ko Year. ng bunso ko, sabi niya. Ha? Ang bunso ko na babae. Sabi Nakita. niya, ito ba? Si Pinay. Nakita niya itong YouTube. Nakita niya. Sige, kamusta yung anak mo? Sige, shout out mo yung anak mo, Day. Hello, shout out dyan sa aming probinsya. Sa Himok-Dungan, Mabinay, Negros, Sige. Oriental. Wow. Galing. Marunong. Nandito na kami sa Cagayan. Naghanap buhay. Marunong na mag-vlog yung nanay niyo. Para sa inyo. Wow. Para sa kanya. Ayun naman si Stred. Thank Dito you, kami, Day. dami namin. Ilan kayo? 4. Oo. Apat kami dito. Kasi mahirap doon sa atin ay dito kami sa Cagayan. Cagayan, nagtatrabaho. Kinikwento nila yung buhay nila, guys, nung Kasi mahirap kami doon. nagtitinda ka pa. Ano yun? Ay, Ikaw naman magkwento, Ang Day. buhay ko noon ay mahirap talaga. Mm. Nagtatanim lang kami ng palay, mais, kung ano-ano pa. gulay. Tapos, sa inyo yung lupa. Opo, sa amin Tapos, yung binibenta lupa. mo yung mais. At saka yun, Hindi namin binibenta. Ano? Kinakain Yan ang kinakain nyo. namin. Opo. Paano kayo nagkakapera? Hatod ang Yung tao, mga asawa ko, nasa mayroong Nisibo. trabaho na kanyang kapatid. Ah. Ganon.
Kapag nagkakapera kayo dahil yung pera na kinikita ng asawa mo, yun ang binibili nyo ng Ulam. karne, Oo, asukal, ganon. kape. Ganun daw sa kanilang probinsya. Wala naman yung mga gulay na tinanim ko. Yun ang kinakain nyo. Binibenta ko, tapos yun, pinibili ko ng ulam namin din ng isda. Karne. Isda lang po. Kasi yung karne Bakit wala sa ba amin yung karne? mamahal. Mahal ang karne doon. Oo, yung gulay mabinta namin ay hanggang May butang yung ano ginamos daw, lang. parang 300 lang. 300. O yung baboy, ang kilo doon is 370. Hindi pa kasya. Hindi kasi So, yung kinikita nyo. ano lang, Ginamos. sa isda. Isda, gulay. Dinamos, o gulay, ayun lang. Shout out daw. Sa hirap ay nandito ako. Naghanap buhay. Naghanap buhay siya dito sa Cagayan dahil dun sa kanila, sa probinsya, mahirap daw ang kanilang buhay. Di ba? Ngayon, nasa Cagayan na siya, kasama niya yung dalawa na yan. Oo, nandito kami. Taga Masbate. Happy New Year! Shout out naman sa lahat ng mga kaibigan ko dyan. Mapapanood ka ng anak mo. Kamusta ka yung anak mo? Yung mga anak ko din. Sa Labi na sa asawa ko. Papanood din ang asawa mo doon? Nood na siya sa vlog ng French Pinay. Ano yung sinasabi ng asawa mo pag napanood ka? I love you. Ay, ganun din. Oo, naawa siya sa akin kasi high blood daw ako, sabi ni Inday. May vlog ka ba doon? nagkausap na Isa lang, kung doon ako sa Inatake ka? Oo. Hindi lang. Ano lang, sakit yung ulo ko, tapos nagsabi ko sa tuwa mo ko na, parang sumakit yung ulo ko. Sa mga kasamahan ko, Mari, Pari, lahat, mga taga-himok doon. Ayan na. Shout out daw mga taga-himok Lahat sila doon. yung asawa, walang asawa. Oo, shout out na Masbate naman. din, shout out. Ano, Shout out dyan sa Masbate. i-like mo yung Nandito ka na. Rex Pinay, please. At Shout out mo rin si Reggie kasi nakapalo rin siya. Wala kayong ginagawa dyan. Sasali ka dito sa amin. Para masaya sila. Ito kasi blinag ko. Tingnan niyo yung inaayos nila. Nililinis nila. Thank you, Day. Tuyo Ha? Ang ganda lagi. Inaayos nyo to, Day. Malinis. Umakyat ba si Matit dito? Kaya sa dito, pilihan niyo. Linis Wow, parang hotel. Mainit pala dito pag tanghali, Day. Pag gabi, paano yung electric pan mo ito? Pinapatong mo sa Atis din yan. Sa inyo? Mayroon din. Meron din. So yan, blinag ko sila. Ha? And si Caligor. Ba, inaantok, nakapikit. So, nandito tayo sa ating room. Ay, tignan nyo naman yung akin natanggap na regalo din ng Pasko. Yan, look. Beautiful bedsheet, hindi ba? Kayo ba? Ano ba ang inyong mga natanggap ng Pasko, guys? Marami ba? Grabe, very touching yung, alam nyo, yung iko-continue ko lang guys yung story ng mga helper. Yung mga helper. Nakaka-touch, parang nakaka-inspired para sa atin, hindi ba? Kasi maiisip ko ako lang, parang ang hirap, hindi ba? Yung mga kwento nila, yung mga yun, puro mga nanay yun guys. Puro sila nanay, puro sila ina na ano ba ito yung nagtatrabaho para sa kinabukasan ng kanilang mga anak, yung mga ganyan. Pag na-imagine ko na ganun, parang ako siguro, parang hindi ko siguro kaya. Oh my God. Good morning. So, nagising na ako. Ako ang unang taon nagigising sa bahay na to actually. So, yan. Painit na tayo ng tubig. Oo, yun. Yun na. Nihintay ko lang siya mag-boil. Malapit na mag-whistle yan. Yeah, hindi pa siya nag-whistle. Malapit-lapit na. Early bird kasi ako guys. Natutulog ako sometimes 8 p.m. Ako din ang pinaka-early natutulog. That's why ako din ang pinaka-early nagigising dito sa bahay. Ayan. Sabi ka mag-whistle na yun in a minute na sira kasi itong ito madali pala siya masira. So bumalik kami sa yung kettle na na ipainit. Pero sila mama at saka yung sister ko, meron pa silang ganyan. Sensitive kasi yan, madali siya masira. Yan.
Hintay ko, hindi pa nagwa-whistle yung tubig. So, yan. Let's live as well on my channel. Good morning, this is Prit Pine from the Philippines. Ayan, naka-live tayo guys. Ayan, oh yun ako, naka-live. So, papaliwanag pa lang, papa-early pa lang, papasilip pa lang ang liwanag. So, meron akong ginawang, I created a video last night. Yeah, yung tungkol sa mga buhay-buhay ng mga Inday, yung life nila na napaka-challenging na hindi natin naranasan yung ganong buhay. So, oh my God. What if ganun kaya mangyari sa akin, kakayanin ko ba? Di ba? Parang, pero napaka-ano yung story nila. Dali